So Miss Emma, congrats muna dahil sa iyong award. Ano itong award na ito? Thank you very much kay Pauchi. Oo. Persida Acosta. Sa bigay niya sa akin sa award na to, pangalawang tanggap ko na po ito. Ano bang nakalagay dito? Ay, asan bang title dito? Hindi ko makita, malikit eh. Ayun. Ang ano nila sa akin dito, ang Outstanding Civic Servant. Ayan po. Okay. Maraming salamat po. Ito po, ayan. Kay Pauchi po. Okay. Pangalawang tanggap ko na po ito ng Public Attorney Office. Tanggapan ng Manananggol, Pambayan. Bongga. Thank Ano you so nararamdaman much. pag ganyan na kinikilala ang mga nagagawa mo sa buhay? Ang napakasaya, kaya lalong nakaka-inspire. Tumulong din sa iba kasi para bang kung anong matatanggap mong blessings, matatanggap mong tagumpay, matatanggap mong achievement, ay gusto mo rin i-share sa iba, di ba? Kasi ang nafe-feel ko, gusto ko rin ma-feel ng iba. Ay, tama. Yes, Correct. di ba? Oo. So ano yung mga huling charity natin na nagawa? Ang charity concert na patuloy ang charity concert ko na ginagawa para sa Voice of an Angel Foundation, para sa pagtulong sa mga bata sa Japan at saka sa Pilipinas. Ang katatapos lang yung charity concert ko noong January 30 sa Japan. Yun po ay para sa education ng mga bata. At ngayon, mayroon din kaming gagawin dito sa Pilipinas sa June 18 at saka 19 sa Samar. Yan po. Pero kailan ulit yung pagbibigay mo ng parangal dito sa Pilipinas? Sa June 18. Sa June 18 yes, din? oo. Oo. Ano na ito ulit? World Class Excellence Japan Awards, WC Pang ilan na? 10 years na po kami, 10 years anniversary. Ang World Class Excellence Japan Awards ay based ng Fukuoka, Japan ito. Pero mayroon kaming branch dito sa Pilipinas. Oo. So, Ayun, no? taon-taon meron sa Pilipinas, meron Meron sa sa Japan. Fukuoka. Yes, oo. Mayroon sa Bongga. Fukuoka, Japan. Anong fulfillment mo sa ganyan na nagbibigay ka ng parangal? Well, alam mo, marami kasi tayong nakikita sa mga successful na tumutulong din sa kapwa, mga mabubuting nagkakawang gawa rin. So, syempre kasi mayroong mga tao na hindi nila pwedeng maipagmalaki ang kanilang ginagawang kabutihan. Tama. So, nakikita ng ibang tao, para sa akin, no, yung mga ginagawa kong kabutihan, ibang taong nakakita sa akin tulad nito, di ba? So, ganon din kami, parang ganon din ang world class. Nakakita rin sa mga taong may mga mabubuting ginagawa, mga nagkakawang gawa. So, yun ang dapat din natin bigyan ng recognition, parangal. Parang, in return, makapag-inspire sila sa karamihang tao at lalong marami din matulungan ibang tao kasi yung may mga mabubuting ginagawa, natutularan yun, di ba? At saka nakaka-inspire din kasi may mga tao rin nakakita ng na bakit kaya nagagawa nila yon? Bakit kaya hindi natin gayahin? Kasi sa akin, may nagtatanong, paano ka nakakapag-charity works? Paano mag-charity works? So, ang sagot ko dyan, ang pagcha-charity works ay hindi pwedeng iutos sa ibang tao. Kung ano nasa puso mo, kung anong nafe-feel mong kaligayahan para sa kapwa mo, kusang magagawa mo yun. Hindi kita pwedeng turuan na ito gawin mo kasi ginagawa ko. Ito gawin mong tumulong sa kapwa mo kasi magandang gawin. Kung wala sa puso mo, hindi yun magagawa. Yun ang Kaya yun ang world class Excellence Japan Awards ay inaano ng board committee yon na kung deserving sila ay talagang bibigyan ng recognition. Yan ang ng world class at saka sila ay nakakatulong din sa mga tulad ng ginagawa namin, tumutulong sa education ng mga bata kasi itong event na to, this is for charity. Tama. Yeah, for the education of the children. Yun. Yung mga children to sa Philippines o sa Japan? Mayroon din sa Japan, mayroon din dito sa Pilipinas. Yung
more on kami sa pagpapaaral ng mga bata. Mayroon din kami mga tinutulungan sa pagkain, sa feeding, yan ang ano namin pero more on sa education. From nursery to college. Sa isang dekada na itong awards mo na, award-giving body mo na to, Yes, oo. sino-sino yung mga paparangalan this coming June? Well, ang ano namin, syempre si Chief Pao, Okay. Persida, Acosta. Rubida Acosta, sila Imelda Papin, si Mapi Papin, at saka yung kapatid ni si Ate Gloria Oh, the Papin sisters. Yes, the Papin sisters, si Irene Papin, at saka the family of Papin. And of course, meron din mga iba dyan na maraming mga celebrity na darating, pero hindi ko masasabi ngayon ng lahat kasi mahirap na pag halimbawa hindi ayaw nila magpabanggit pa or what, pero makikita ito sa social media ng platform namin kasi sa YouTube at saka sa mga live ng Facebook ko at saka at saka nasa world class page na sila. Yun. Paano kung mga netizen na ordinary na may mga achievement? Paano yun? Para kung halimbawa gusto nila na maparangalan sila, paano nila maiamin sa sarili nila? Hindi, mayroon nag-aano na rin sa amin kung paano manominate. Yun. Oo, pero syempre, ang namin, hindi kami pwedeng, alimbawa, gusto nila. Okay, nakikita namin ng ganun, pero iano muna ng board committee namin ng world class at saka hindi lang ako nagde-decide. Hinihingian namin muna ng profile at saka yung previous achievement nila. Kasi pag halimbawa wala silang ibigay sa amin na profile or mga achievement nila, paano namin mabibigyan ng award title? Correct, tama. Diba? Oo. Kasi doon namin pinagbabasihan ang award title sa mga achievement nila, sa mga ginagawa nila. Pero meron ng mga naka-experience ng ganyan. Of course, mayroon. Kasi marami inviting all world-class achiever from different various of fields of professions at saka lahat ng mga business at saka yung lahat ng professions tanggap dito. Pero yun nga, kailangan namin ang kanilang profile at saka achievement. Kahit company ganun. Sa 10 years na yun na pagbibigay ng awards bilang founder, ano yung mga challenges na na-encounter mo dyan na hindi mo talaga makakalimutan? Well, kasi meron dyan din may mga gusto rin nila mabigyan ng magandang title. Siyempre, lahat naman gano'n, di ba? Siyempre, pag halimbawa, hindi pa doon sa kanilang achievement at saka sa kanilang career or sa kanilang business, hindi pwede tayong mag-invento ng award title kung wala sa line ng business nila. Yun. So, mayroon din mga dyan na kahit mayroong mga deserving na nga sila, mayroon din na bakit siya ay binigyan ng ganon. Yun. Pero sanay na rin kasi kami dyan dahil syempre parang ako kaya namin tinayo ang world class dahil experience namin yun. Kumbaga at saka in return yung mga natatanggap namin mga achievement pwede rin namin i-share sa lahat, sa iba. At maliban lang sa nakakapag-inspire sa mga tao yung makatanggap ng award, maipakita ang kanilang success, kanilang achievement na siyempre napakasaya na meron kang matatanggap ng tulad ng ganito. Correct. Oo, diba? So, at hindi mo pwedeng bilhin ang award, diba? Tama. Hindi pwede natin bilhin yun kasi iba yung achievement na yun na pag Kusang binibigay sa'yo. Yes, iba yun yung lalo na kung sila ang magbibigay sa'yo ng recognition. Yun ang sinasabi ko sa iba na kahit mag-donate ka, kahit mag-sponsor ka para maging awardee ka lang, pag wala kang achievement at sa hindi nasa profile mo ang hindi namin magagawa ng title. Tama, Ito correct. yun ang
Yun lang ang masasabi ko na pasensya na sa ganong kasi hindi rin lang naman ako ang nagde-decide. Pero anong opinion mo sa mga ibang celebrity natin na tinatapon sa basura ang tropeyo, hindi pinapahalaga na parang pampakalat lang daw sa bahay nila, ganon. May ganon tapos yung iba naman binibenta yung tropeyo. Pero alam nyo, ang kumbaga achievement mo yan yung tsaka yung recognition na matatanggap mo, tulad ng nasabi ko kanina, hindi nabibili yan. Totoo. Bihira lang yun at saka parang blessed yan sa iyo ng Panginoon. Kaya para sa akin, siguro sabi ko sa mga anak ko, sa family ko, kahit wala na ako, yun ang advocacy ko na may iwan sa inyo. Kasi hindi tayo po pwedeng bumili nito sa kung saan lang na paggawan mo ng pangalan ko. Kasi syempre nasa history mo yan Correct. At saka unang-una, bakit mo tatanggapin kung itatapon mo? Di ba? At saka pag halimbawa nakatanggap kayo ng award, pangalagaan, ingatan nyo yan. Kasi kumbaga di ba kung halimbawa sabihin mo lang, oy, nabigyan ako ng award pero wala kang ipapakita, wala kang proven, walang prueba. Pero makita lang nila, mabasa lang nila na ay naka-award ka na, nakatanggap ka pala ng ganitong hindi ka na kinakailangan magsalita, di ba? Tama, correct. Kaya para sa ganun, please lang kumbaga sa pakaingatan niyo kasi blessed yan Yung nagbebenta ng tropeyo, yung binibenta nila, di ba, kay Gusto, yung may mga nagbenta ng trophy nila. Parang hindi maganda yon kasi parang ibininta mo na rin ang prinsipyo mo. Di ba? Okay. Para sa akin. Kasi pag halimbawa ipinagkaloob sa'yo ng ng isang award giving body, is considered na rin yun na itinaas ka na di ba? Itinaas ka na. So, ang sarili mo parang binaba mo. Parang binaliwala mo ang dignidad mo, ang prinsipyo mo, parang pinagbinta mo. Paano kung nagipit siya, kailang niya ibenta? Para sa akin, hindi ko rin kasi pag halimbawa ako, mahirap na magsalita, just in case mawalang-wala ako. Siguro ko, magtatrabaho na lang ako sa gobyerno, sa kalsada, kahit magwalis ako. Makakain lang ako ng magwawalis ako sa kalsada yung galing sa pawis ko. Pero kaysa yung ibibinta ko yung tropeyo. Yan, di ba? So ang Miss Emma Cordero, importante sa kanyang mga tropeyo, inalagaan ito. Yes, kasi kumbaga sa yung iba, di ba, makatatawagin ka pag galing sa ibang bansa. Ang malaking karangalan yan Kahit gumastos ka man or what, hindi mo pwede kasi bilhin yung ganong pagtiwala sa iyo Ang tiwala sa iyo ng kapwa mo, napakalaking bagay yon. Pahalagahan mo yon. Kasi hindi ka pwedeng bigyan ng recognition, hindi ka pwedeng pagkatiwalaan ng ganon ang pagkatao mo kung hindi sila tiwala sa iyo. Yes. So, di ba? So, para bang ang prinsipyo mo at saka yung dignidad mo ay binabaliw mo na para sa akin. Miss Emma, meron ka rin YouTube channel, di ba? Yes. Pinagkakabalahan mo dyan. Anong ginagawa mo doon? Ang YouTube channel ko para sa music, para ma-share ko sa iba, kung saan-saan sa buong mundo, ang music ko at saka music ng iba, yung kumakanta ka talaga doon? ng ibang tao, oo. Pero ang nakakasad lang, it's sad to say na kahit original song ko ay nakaka-copyright pa rin ako. Dahil doon sa producer na tama ba yun? Mayroon din kasi mga original song ko na may nauna mag-upload. Yun, ganun pala yun. Kasi ang napakasabi ko, bakit original song ko na ako pang nag-compose, ako pa nakaka-copyright. Di ba yun? Sa producer kung sino nag-release, parang karapatan nila, sila may karapatan doon. Actually kasi, kung sila ang mga recording company, di ba? Yun. Pag recording company, sila ang mag-upload. Okay lang yun. Kaso nga lang, mayroong may ibang tao dyan na nauna mag-upload. Alam mo naman ang YouTube, kailan lang ako nag-YouTube, di ba? Ganun pala yun. Kasi
nung araw mayroon palang nag-a-upload na ng mga song ko na hindi ko alam na na-upload na pala nila sa YouTube. Nilaban mo ba yon sa YouTube? Hindi na, kasi makikipag-away ka pa, hindi ko naman alam kung saan ako pupunta sa... Parang may report doon parang ipipetition mo na ganito, try mo, baka yun nga, sabi ko, sige, try ko nga. Kasi minsan, syempre maglalabas ako bawat live ko ng original song ko, tapos nakaka-copyright. So, i-resign na naman. Kasi, kasi bawal na yung mag-insist ka ng yung mapipending ang live mo. So, obligado kong mag-i-delete mo yung So, song. saan ka nila pwedeng mapanood na YouTube channel? Pati pa sa Facebook yan? Sa YouTube channel, pagka, official Emma Cordero official YouTube channel. Tapos, mayroon din akong Facebook live. Minsan, habang nag-live kami sa, live streaming ng Emma Cordero YouTube channel, nagla-live din ako sa Facebook. Ayan, bongga. Oo. Thank you. Pero kumusta na ang mo sa recording? May balak ka bang gumawa ng bagong kanta? Mayroon, pero mayroon ako mga bagong composition ngayon. Kaso nga lang, yung tungkol sa mga bata. Mayroon akong ginawa tungkol sa Panginoon at sa mga bata. Kasi di ba ang huling ginawa ko is I Wanna Give Love. This is for the children, yung nararamdaman ko, yung feelings na galing sa puso ko para sa mga bata. So, yun ang bagong composition ko ngayon, na ilalabas ko pag ko na yung melody. Mga 2026 ba yan? Or... I hope na matapos ko itong 2026. Okay. Oo. Anong opinion mo sa, ngayon, sa music na nagagawa ng AI? Well, mayroong nakakabuti, mayroong hindi. Kasi, pag halimbawa, yung mga talagang baguhan, gumagamit sa AI, parang tulong sa kanila. Kasi ilalabas sila sa social media, ganon. Pero para naman sa mga talagang legit na musician, yung bang gagayahin yung kanta mo na hindi napapaganda, unfair yun. Mayroon din naman advantage kasi yung kanta mo ginagaya ng ibang tao sa AI. Yun, parang 50-50 sa palagay ko. Di ba? Pero yung iba sabi kasi nung isang singer na nakausap namin, mas raw ngayon, mas maganda raw yung music sa AI kung gagamitin dahil maraming instrumento kumpara sa ginagawa ngayon. Ikaw ba kinukonsider mo na gagawa ka ng kanta na gagamitin yung music ng AI? Ang siguro, sorry sa nagsasabi na singer na mas magandang instrument ng AI. Oo, pero kompleto raw. Pwedeng kompleto, pero pag original na arrangement na pinagawa mo for recording, iba ang sound. Okay. Pwedeng maging complete sila instrument ang AI. Believe ako dyan sa AI. Pero pag i-compare mo sa recording, kasi ako, nagpo-produce din ako ng sarili kong recording Alam ko rin yun, yung original na ng instrument kaysa yung AI. Kasi nag-aano din ako na may nagko-convince sa AI na ito gamitin mo, pero iba sa totoo lang. So doon ka pa rin sa original? Original pa rin ako. Kasi kung gagamitin mo sa original na recording, iba ang sound. Although, yung mga gumagamit sa AI instrument, yung nagtitipid at saka hindi talaga sila nakapag-experience pa ng live recording talaga na kumuha sila ng original na instrument. Yun lang masasabi ko kasi siyempre sa AI din thankful din ako dyan believe din ako sa AI. Pero sa totoo lang, pag actual mo, halimbawa, ang AI sa cellphone or computer, complete maganda mo Pero pag i-recording mo na yan ng CD, iba ang tunog. Pero kung halimbawa mag-original arrangement ka, recording ka, doon mo makukumpare kung alin talaga ang sellable. So, pwede lang sila dyan, hindi yung may bibinta mo. Pwede yan sila pang commercial, pang satisfaction. Pero yung ibibinta mo,
para bumili sa recording mo, hindi pwedeng unfair yun kung magbibenta ka ng CD mo na maging original na from AI. Diba? Ano yan? Kasi kahit sa AI, hanggang dyan lang sa pero hindi mo pwedeng ibenta. Miss Emma, ang tagal mo na sa industriya pero nandiyan ka pa rin. Anong sikreto? Saya, nag-enjoy ako. Masaya. Lahat ng ginagawa ko, nag-enjoy ako at masaya. At siguro ko, enjoy lang ako sa pag-share ng blessings na dumarating sa akin. Kasi siyempre, di ba may mga recording artist na nawala na, talagang hindi na circulate. Pero ikaw, pag dumarating ka sa Pilipinas, pinag-uusapan ka pa rin. Thank you. At saka siyempre ako naman, kahit sa Japan ako nakatira, matagal na ako doon. Umuwi rin ako naman dito sa Pilipinas at saka nag-i-event. Kumbaga sa at saka hindi ko pwedeng iwanan ang singing career ko kasi yun ang pinanggalingan ko na nakatulong sa akin kung saan ako ngayon. Yun. Kung baga sa yun sabi nga nila, akala namin hindi ka na kumakanta, nagbi-business ka na lang. Hindi ko pwedeng iwan yun. So paano mo nababalanse yung oras mo sa business mo, sa pagbibigay ng awards, tapos yung pagpunta sa Pilipinas, sa Japan, gano'n, at sa pagiging recording artist? Well, ang napakahirap nga, kumbaga sa ang ipagsabay-sabay mo bilang singer, bilang philanthropist, at saka yung title holder ka pa, yung sa business. Pero lahat nagiging posible yan dahil sa pananampalataya ko sa Panginoon at saka sa pagmamahal ko rin sa kapwa ko at sa pamilya ko. Kasi kahit busy ako, inuuna kong pamilya ko. Dahil syempre, bago ako tumulong sa iba, unahin ko muna ang pamilya ko. So, minsan parang binabalance ko na kinakailangan maging inspirasyon ako ng pananatili sa pagmamahal ko, pangunawa sa pamilya ko, at sa pagtulong ko sa kapwa ko, kinakailangan balance yun. At saka, ang napakasaya rin kasi marami rin akong napapasayang tao. Hindi lang yung pamilya ko, napapasaya ko rin ng ibang tao, natutulungan ko rin sila, at nakikita ko rin na sila, ang natutulungan ko, ay nakakatulong din sa ibang tao. Tama. Yan ang napaka good in return sa akin kasi sabi ko, hindi ang tulong ko sa ibang tao, hindi kinakailangan ibalik sa akin. Gusto ko, makita ko na ibabalik niyo sa ibang tao. May pala ka bang pumasok sa politika? Kung kahit hindi na ako pumasok sa politika, pwede akong tumulong kahit saan, di ba? Pero normal na itatanong yung ganun, di ba? Yes, oo. Pero at saka, siyempre, di ba, kaya nga ako napunta ng Japan kasi nung araw, di ba, nag-uumpisa ako dito sa Pilipinas, singer, hanggat may nag-aalok sa akin mag-artista, hindi ko kakayanin yung intriga. Hindi ko kakayanin yung tulad niya. Diba sabi nila, may ngayon nga marami ng mga Marites. O nung araw, siyempre hindi ko kaya yung may intriga, ganon. Kaya ang ko noon, mabuti na lang yung may kumuha sa akin sa Japan, hanggat napatagal ako ng doon. Ibig sabihin, pag ganon-ganon, mas masaya pa ako. Kaysa yung maraming kumukuha sa akin sa politika, pero sabi ko masaya na ako rito dahil di ba ang politika ay mas mahigit pa sa showbiz sa So hindi ko kakayanin yung mayroong maninira sa akin, may magkakalaban sa akin, mayroong ganon. Pagdududahan ako ng ganon, ayoko. Pero anong mas labo na ngayon, Pilipinas o Japan? Siyempre, ang Philippines kasi dito ka nang galing I love my own, my native land, di ba? Kahit natagal-tagal mo sa Japan. Yes, oo. Pero siyempre, kung baga alam mo, na-adapt ko na rin ang buhay ng Japan. Kasi ang wala dito na natutunan mo sa Japan, nakakadagdag ng mo sa pagkatao ko. Kung baga sa natutunan ko doon na hindi ko natutunan dito sa Pilipinas. Ano ba natutunan mo sa Japan na pwede mo share? Ang ko lang kasi, ang Japan kasi masyadong disiplinado sa lahat. True. Linis, respeto, sipag sa trabaho. Ibig sabihin, ibang disiplina.
So, yun ang na-adapt ko sa Japan na ang yung bang, in return na pagpapakita ka ng mabuti, talagang hindi ikahiyang pagpasalamat, hindi ikahiya yung mag-sorry. Di ba ang nanotice ko kasi sa atin noong araw pa lang, salamat, okay, isang beses. Pero sa Japan, ang napaka-appreciable nila yung pag nagbigay ka ng bagay na makikita mo galing sa puso ang pagpapasalamat at paulit-ulit yon. O, halimbawa, salamat at saka pag nagkita ulit kayo, maraming salamat. Para bang gano'n na mafe-feel mo talaga ang appreciation nila. Sa Pilipinas, kasi siyempre meron tayong dito yung baga, yun na ang natin ng Pilipinas, kaugalian na kahit maging magkapatid kayo o kaibigan o what, o salamat, parang natural. Mayroon part na natural. Halimbawa magkapatid or natural na lang yun yung tulungan mo ako dahil kapatid mo ako, o tulungan mo ako dahil pamilya mo ako, di ba ganon? Nakapamilya. Yes, wala yun sa Japan. Wala yun sa Japan. Ibig sabihin, binigyan mo ako, tinulungan mo ako, natural dahil pamilya mo ako. Wala doon. Kahit yung pinsan doon sa Japan, or tulungan kita dahil pinsan kita, tulungan kita dahil kapatid kita, wala na yun. Kanya-kanya sila. Yun ang standard na nila na ko ng Japan, at saka yung sipag. Kumusta pa lang Japan ngayon since dito sa Pilipinas may krisis sa gasolina, nararamdaman yung pagtaas ng mga bilihin, ng pamasahe, gano'n. Oo, ang Japan, iba kasi mayroon silang allowance sa gasoline. At saka yung pinaghandaan nila ng ilang taon na ganitong krisis. Yes, at saka may siguro pa ang mga 10 years ago daw, mabuti na tanong mo yan kasi para hindi, maraming mga nagtatanong din yan. Merong 10 years ago, may dumating na crisis sila na parang nagipit sila sa gasolina, gano'n. So ang ginawa nila, at saka mayroon na silang source na pwede na nilang pagkunan ng oil. Mayroon sa Japan, nagkaroon na lang, wala silang problema. Wala silang problema tungkol, hindi sila apektado sa gasoline. So magaan pa rin ang buhay doon? Magaan pa rin ang Ngayon, siyempre, ang Japan, sa taxes, doon kami, ang mga nagbi-business, doon kami hirap kasi mahigpit sila sa tax. Yun, wala silang exemption. Lahat, hindi katulad sa atin na bawat business, bawat pamilya, exempted yung iba na. Pero doon, may trabaho ka o wala, kailangan magbayad ka ng tax, magbayad ka ng government insurance. Hindi, pag halimbawa wala kang insurance, talagang papadalhan ka ng sulat na kinakailangan, kumuha ka ng insurance. Yun lang ang doon, kasi talagang mahigpit, pero disiplinado naman. Talagang lahat nagbabayad yun. Yun, oo. Tapos ang last question ko, ano yung may advice mo sa mga baguhang singer? Lalo na yung mga naging produkto ng mga reality contest. Kasi ibang-iba na ngayon yung sistema kumpara nung panahon. Yes. May advice ko, number 1, lahat dyan ay, siyempre, naging pangarap lahat dyan ng mga na maging singer. Ang pagiging singer ay hindi lang para kumanta, para kahit magandang boses mo, or para mo sa pakita mo na magaling ka na singer ka. Ang pinaka-importante dyan sa singer, bilang singer, yung kanta mo, kung ma-appreciate at mapapasaya mo mga tao dahil sa pamagitan ng kanta mo. Diba? Number 1 yon. Kung baga kumanta ka, ipa-feel mo sa maraming tao na galing sa puso mo. May connect ka sa may audience. Connect ka sa audience. Tapos, bigyan mo ng buhay. Kasi ang music ay may life yun Kinakailangan i-connect mo sa ibang tao yun, na ma-feel nila ang kinakanta mo. Ang number 1 is, pag maging singer tayo, hindi natin pwede ilagay ang success natin sa ulo, kundi ilagay natin sa puso. Alam mo kung bakit? Ang mga singer dyan na nagtatagumpay, na sumikat lang ng inalalagay nila sa ulo yung mayabang. Ilagay nyo sa puso at magpapasalamat sa Panginoon na binigyan kayo ng blessing lang ganon, ng talent ng Panginoon. Kasi maraming mga singer dyan, bumabagsak agad. Bakit? Wala sa puso nila
ang pagpapasalamat sa Panginoon sa ibang tao na nagtagumpay sila. Kasi marami kayo na-experience nyo rin yun. Maraming mga singer dyan na yumayabang. Tama. Di ba? Huwag alisin natin ang kayabangan. Kasi tulad ako, yung naging experience ko, ang dala ko kahit saan ako pumunta sa ibang bansa, ang dala ko ang pagmamahal ko at sa kapwa. Ang kapital ko, ang kabaitan ko. Kasi tayo, kung mabait tayo, kung maganda ang puso natin sa ibang tao, nakikita ng Panginoon yun at mga taong nakakita sa'yo, yun ang mag-aangat sa'yo at tutulong sa'yo. Kasi meron din, siyempre may mga tao kahit gusto kang tulungan, nakita nila ang yabang mo, hindi ka natutulungan. Tama. At ang experience ko pa, bilang singer, magpapresyo ako kasi magaling ako. Kapag halimbawa producer ka, singilin, kunin kita, mahal ang singil mo sa akin. Pero hindi pa kita nakikita kung gaano kagaling ang performance mo. Sisingilin mo na ako ng mahal. Lalayuan ka. Sa experience ko, pag halimbawa, kahit sa Japan, kahit ngayon, kukunin nila ako magkanong bayad namin sa iyo, bahala na kayo. Pero more than sa ine-expect ko pa na babayad nila sa akin, ang nakukuha ko. Kasi pag halimbawa tulad yan, ay, magaling ka pala, ay, Ang galing mo lang sa live. Masaya kami. At least, napapasaya mo ang mga tao. Kaya nasabi ko kanina, kapag kumanta tayo, bigyan natin ng buhay na galing sa puso natin. At ang nafe-feel ng tao, yan na mag-enjoy sila. Diba? Kung halimbawa, kumanta ka lang, masaya ka, sa sarili mo lang dahil singer ka, dahil gusto mo ang kanta mo. Pero ang mga tao hindi nag-enjoy sa'yo, kahit binayaran ka ng malaki, masaya ka ba nun? So, ang para sa akin, bayaran ako ng malaki, pero mga tao hindi nag-enjoy, hindi ako masaya doon. Diba? Kaya ang ko, sa attitude ko, kahit sa Japan, nagsasabi sila sa akin na iba daw ako sa mga ibang kasamaang kong singer. Kaya sa awa ng Diyos, hindi nila ako nakakalimutan kahit saan. Saka nalala ko tuloy yung performance mo nung araw Kung nandito ka sa Philippines show, iba talaga yung energy. Thank you. So, saan kanila pwedeng i-follow? Saan kanila pwedeng silipin sa social media? At imbitahan mo sila sa awards night mo dito sa Pilipinas. Okay. Mga minamahal ko, mga may loves dyan, sa Facebook ko, M4 Emma Cordero. Sa live ko, makikita niyo ako sa Emma Cordero official YouTube channel. Every Sunday kami. Kasama ko si Olala Obet Serrano. Oo, siyempre. At saka, and of course, inaanyayahan ko po kayo sa darating naming event ng World Class Excellence Japan Awards sa June 18. At ito po ay punong-puno ng entertainment at pagmamahal, pagkilala, inspirasyon para sa mga World Class Achievers at saka syempre marami dyan may inspire. At ang pagtulong ng world class, yung mga world class achievers, pagtulong sa kapwa, lalo na sa mga bata, sa kanilang pag-aaral. Maraming salamat at sana po maaniyahan ko pa kaya sa World Class Excellence Japan Awards sa June 18. So may pa-ticket ba yan? Actually, mayroon yan kaming ticket para sa mga awardees, sa mga sponsors. VIP ticket, meron kami. At saka may regular, meron din kaming yung walang may pagkain at saka yung walang pagkain, meron din kami. So yung mga netizen na gustong manood, Oo. pwede sila talagang makapanood? Oo, nakaupo, walang table, 500 pesos po. Ayun. Marami kayong mga artista makakasama at mga world-class achievers na makikita ninyo na may inspire Saan kayo. gaganapin ito? Sa Heritage Hotel, Pasay, Manila. Anong oras yan? Mag-start kami ng 6 o'clock up to 11:30. Ayan. Ayan, maraming salamat. Thank Thank you very you. much. Thank you.